Hachiko. Noong unang panahon, noong taong 1923, isang simpleng nilalangang ipinanganak sa Japan na nagbigay ng katangi-tanging pamana sa gitna ng malamig na panahon ng Nobyembre. Sa isang tahimik na sakahan kung saan sa Odate, Akita, isang masiglang munting tuta kasama ang mga kapatid nito na may lahing Akita na masiglang naglalaro. Oh, ang gaganda nila, mahal ko! Kailangan nating humarap ng mga mag-aalaga sa kanila. Gustong magregalo ni Ginoong Mase ng isa para sa isang espesyal na tao. Tama ka. Dati ko siyang naging guro at mahilig siya sa mga aso. Alam ko gusto niya talaga magkaroon ng pure breed na Akita. Ganun ba? Pero kailan mo ito ibibigay sa kanya? Siguro pagkatapos ng bagong taon. Magaling. Anong pangalan niya? Professor Hidesaburo Ueno ang pangalan niya. Si Ginoong Ueno ay kilalang propesor ng agrikultura sa Imperial University of Tokyo at talagang mahilig sa mga aso. Yeko, niregaluhan ako ni Mase ng aso na Akita. Ano? Aso na naman? Ikaw lang at si Chizuko ang magiging masaya dito. Isang aso? Naku, kailan po, Ama? Baka pagkatapos ng bagong taon. At kaya, matapos ang taglamig, ipinadala na ni Mase ang tuta sa paglalakbay nito. Sakay ng tren sa Shibuya. Doon ang tagapagsilbi ni Ueno na si Ogata at Kiko ang hardinero ang kumuha. Alam mo, munting aso, siguradong matutuwa si Ginoong Ueno na makita ka. Ginoong Ueno, narito na ang tuta. Ibaba mo na siya. Ingatan mo, dahan-dahan lang. Mukhang may sakit siya. Binibinang o Yoshi, dalhan mo kami ng gatas. Apa. Kawawa naman siya. Mukhang hindi siya sanay sa biyahe. Nagdala ng gatas si Oyoshi at marahan naman itong pinainom ni Ueno. Gutom na gutom ang tuta kaya ininom niya ito ng dahan-dahan at may determinasyon. Ayan, ganyan nga. Mabuting tuta. Ayan, mabuti na lang. At ngayon, ano nang ipapangalan natin sa kanya? Pangalan? Oo, pero ano? Hachi! Napakaswerte ng number 8, hindi ba tama? Hachi? Ang ganda ng naisip mo, Yeko. Hachi! Oof! At kaya, masayang sinimulan ni Hachi ang bago nitong buhay kasama ang pamilya Ueno. Palaging kasama ni Ginoong Ueno si Hachiko, nakikipaglaro. Woof! 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 Upo, Hachi. Pinapakain ito at minsan magkasama pa silang naliligo. Ganyan nga, Hachi. Plano ba niyang magkalat ng balahibo sa palikuran? Mas mahal na mahal niya ang aso kaysa sa atin. Woof! Woof! Nang lumaki si Hachiko, sinasamahan niya si Professor Ueno sa estasyon ng tren sa Shibuya. Ngayon, Hachi, makakauwi ka na. Alam mo na ang pauwi, hindi ba? Woof! Pagkasakay ng propesor sa tren patungong trabaho, bumalik naman si Hachiko sa kanila. Pero kinagabihan, pagkababa ng propesor sa tren, laking gulat niya nang makita si Hachiko sa estasyon. Hinihintay ang kanyang pagdating. Hachi? Paano mo naman? Narito ka lang ba ng buong araw? Pagka-uwi ni Ueno, agad niyang ikinuwento kay Yaiko ang buong pangyayari. Nakapagtataka, alam mo, nakita ko siya kanina lang dito. Kung ganun, umalis ba siya para salubungin ako sa estasyon? Hindi. Imposible yun. Para bang akala mo alam niyang magbasa ng oras? Sinasabi nila na matatalino ang mga aso na Akita.
Hindi lang sila nakakaramdam ng emosyon, may kakaibang galing din sila na parang sixth sense at nahuhulaan ng masamang mangyayari sa hinaharap. Hindi ko alam sa ibang aso pero sigurado akong napakatalino ng alaga ko si Hachi. Hindi ba tama ako? Talaga namang matatalino ang lahi ng mga asong Akita. At makikita naman ito kay Hachiko na palaging sinasamahan si Ginoong Ueno sa estasyon tuwing umaga. At pagdating naman sa gabi, umaalis siya ng bahay bago pa dumating ang tren ng kanyang amo. Hachi! Halika rito, munti kong anghel. Nakaaliw namang aso. Siya ang pinakamagaling. Kahit sa malakas at kumukulog na bagyo o napakalamig na niebe, ay lagi siyang dumarating. Tingnan mo yung aso, nilalamig na siya pero naghihintay pa rin. Bihira ang ganyang katapatan. At isa pa, dapat gantimpalaan ang ganyang katapatan. Munting aso, eto, kumain ka muna nito. Mabuti yan para sa'yo. At dahil dito, maraming mga napapadaan ang nakakapansin kay Hachiko at ang di matinag na pagtitiis at katapatan nito na umantig sa puso nila. Kaya naman nagpatuloy ang ganitong tahimik na buhay buong taon. Hanggang isang araw… O siya, paalam na, Hachi. Anong problema, Hachiko? Patuloy ang pagkalmot at pag-ungol ni Hachiko pero hindi naman maintindihan ni Ginoong Ueno kung ano ang problema. Ngayon, huwag kang ganyan, Hachi. Alam mo namang babalikan kita, hindi ba? Pagkarating ng tren, nagtataka hinawakan ni Ginoong Ueno ang ulo ni Hachiko at saka umalis. Nakapagtataka. Hindi naman ganito ang ugali niya dati. Kapag nakauwi ako, lalaruin ko siya at yayakapin na mahigpit. Pero kumilos ang tadhana at nangyari ang di inaasahan. At tapos na ang aralin. May mga tanong pa? Guro, lalabas po ba yan sa pagsusulit? Oo, pero ang masasabi ko lang, magiging mahirap ang pagsusulit. Sa kanilang bahay, kapansin-pansin ang pagkabalisa ni Hachiko. Hachi! Bakit? Anong problema, Hachi? Baka nagugutom siya. Pero talagang hindi mapakali si Hachiko. Sinasabi nila na noong mga sandaling yon, naramdaman ng aso ang masamang mangyayari. Guro, ano po ba ang ibig sabihin nun? Saan banda? Madali lang yan. Alam mo, kailangan mo lang… Guro! Guro! Agad siyang nilapitan ng mga estudyante niya at saka tumawag ng doktor. Pero huli na ang lahat. Biglaan ang pagsakit ng puso na Ginoong Ueno. Nakarating ang malungkot na balita sa kanyang pamilya. Noong gabing yon, habang nagluluksa ang mga tao sa bahay ni Ginoong Ueno, si Hachiko ay matyagang nag-aantay sa estasyon ng Shibuya sa pagkakataong ito para sa amo na hindi na muling babalik pa. Idinaos ang libing at tuluyang natapos ang mga seremonya pero hindi nagpatinag si Hachiko sa paghihintay sa amo doon sa estasyon. Hindi nagtagal nagkaproblema na sa pera si Yaiko at nagdesisyon siyang ibenta ang bahay at sa iba na lang tumira. Ipinamigay nila si Hachiko sa kamag-anak sa Asakusa. Paalam, Hachi. Pakiusap, huwag kang magalit sa akin. Malungkot na pinanood ni Hachi ang pag-alis ng amo niya. Pero nasa propesor pa rin ang puso niya. Kaya nang kinagabihan at habang tulog ang lahat, umalis siya sa bahay. Nilakad niya ang madilim na kalsada at mga kahoy na tulay, pabalik sa kanyang tahanan. Naroon si Kiko at nagulat sa biglang pagdating ng aso. Hachi, ano ba ang ginagawa? Bumalik ka ba para sa iyong amo? Kawawa ka naman. Malungkot na tiningnan ni Kiko si Hachi pero wala siyang masabi. Hachi, wala na ngayon dito ang amo mo.
bakit hindi ka nalang tumira sa amin? Kaya mula nung araw na yun, tumira si Hachiko sa lugar ng hardinero at muli araw-araw siyang nagpunta sa estasyon. Naghihintay siya ng may nakamamanghang katapatan, naniniwala sa pagbabalik ni Ginoong Ueno. Pinanonood siya ng mga pasahero at mga empleyado ng estasyon na maghintay araw-araw. Hindi ba aso yun ni Ginoong Ueno? Oo nga no. Oo, ang katapatan niya. Kawawang aso, hinihintay pa rin niya ang amo niya. Ipaalam natin sa lahat ang tungkol sa kanya. Kailangan malaman ng mga tao ang ganyang klaseng katapatan. Maaring may matutunan tayo rito. Naghintay si Hachiko, pero nung di dumating si Ueno, pagod niyang binalikan ang mga paboritong lugar na dati niyang dinaraanan. Hachi! Hindi nagtagal, ang kwento ng di natitinag na katapatan ni Hachi ay kumalat sa iba't ibang lugar. Si Hirokichi Saito, isang eksperto sa lahi ng mga asong Akita, ay nagpadala ng reporter mula sa local media outlet para sundan si Hachiko. Saan kaya pupunta ang asong ito? Maligayang pagbabalik, Hachiko. Pasensya na. Isa akong reporter mula sa pahayagan ng Asahi Shimbun. Aso niyo po ba yan? Naku, hindi. Kinuwento ni Kiko lahat sa reporter ang tungkol kay Hachiko at ang katapatan niya kay Ginoong Ueno. Nang marinig ito, namangha ang reporter sa katapatan ng aso. Ang galing! Talagang nakamamangha. Dapat mailathala ito kaagad. Kailangan malaman ito ng buong mundo. At kaya, maraming nailathalang artikulo tungkol sa aso na naghihintay sa yumaong amo sa labas ng estasyon. Nabasa ito ng buong mundo at di nagtagal marami ang naawa at nakisimpatya kay Hachiko. Ang walang kamatayang katapatan ni Hachiko ay umantig sa lahat, kaya dinagdagan siya ng ko sa pangalan niya, na idinadagdag para ipakita ang malalim na pagmamahal at respeto. Kaya nakilala siya ng lahat bilang Hachiko. Heto, Hachi. Alam mo bang nagiging sikat ka na? Isang napakagandang estatwa ang ginawa bilang pagkilala sa katapatan niya sa Shibuya Station. Pero walang pakialam dito si Hachiko. Ang naiisip lang niya ay ang kanyang pinakamamahal na amo. Makalipas ang 8 taon, kilala na halos lahat ng tao sa Japan ang asong Akita na si Hachiko at ang katapatan nito sa kanyang amo. Maraming mga tao ang dumayo para makita si Hachiko, ang kilalang asong Akita sa kanyang katapatan. Binibigyan nila siya ng pagkain, kinukuhanan ng larawan, pero hindi pa rin umaalis ang aso. Hindi kumakain, hindi gumagalaw sa pwesto. Makalipas ang 10 taon, ngayon si Hachiko ay pagod at matanda na. Hirap niyang tinatahak ang parehong landas na dati-rati madaling nalalakaran noong kabataan niya. Hindi ko pa nakikita si Hachi ngayon. Ikaw ba? Hindi. Nakapagtataka, hindi ba? Sa pag-alis ng tren at pag-uwi ng mga empleyado, lumitaw si Hachiko mula sa makapal na nyebe. Naglakad siya sa gitna ng mahapding lamig at naupo sa madalas niyang pwesto habang nakatitig sa harap ng estasyon. Noong mga sandaling yun, ang mga pagod na mata ni Hachiko ay nagliwanag. Ang amo niya, na si Ginoong Ueno, ay lumabas mula sa estasyon at kumaway sa kanya. Hachi, ang alaga ko. Isang mainit na liwanag ang tumama sa mukha ni Hachiko habang nakatingin sa kanyang amo. Dahan-dahang gumalaw ang buntot niya. Nilapitan siya ni Ueno at lumuhod sa harap nito. Hachi, narito na ako para sunduin ka. Ang tapat kong Hachi. Kaya naman, noong araw na yun, tuluyan ang nilisan ni Hachiko ang mundo. Nag-iwan siya ng nakamamanghang pamana sa lahat para matutunan. At kaya noong dumating ang taglamig, ang kwento ng katapatang ito ay kumalat na parang apoy na inaantig ang mga puso ng lahat ng mga nakaririnig nito. Sa Japan, ginagamit siyang matibay na halimbawa ng pag-ibig at katapatan sa bawat pamilya. Pero sa buong mundo, hanggang ngayon,
Ang kwento niya ay nakatira sa mga puso natin. Tinuturuan tayo na ang pagiging tapat sa minamahal ay palaging ang tamang daan sa buhay.